nag-upload na si Jayla Herrera. Woo! Pasensya na kayo ha, at talagang na-busy lang kami. Nagbakasyon kasi kami sa Pinas and Japan, tapos work na naman after noon. So it's been a month na ata na nanggaling kami sa Pilipinas and Japan, kaya naman ito na ang mga sumusunod na upload natin at makikita nyo is about our vacation. Pero syempre, bago ang lahat, baka na-miss nyo ito. Dahil binuksan mo na yung video, i-like mo na yan at dahil nag-like ka na, mag-subscribe ka na rin and please don't forget to click that notification bell para ma-notify kayo every time na meron pa tayong video. Kung kakayanin natin every week, ano pang hinihintay nyo? Tara na, manood na kayo! Bye, Philippines! We are heading to NAIA Terminal 3. Brief recap lang tayo, no? This is our second time in Japan. Yung first is noong honeymoon namin way back 2019. So medyo hindi na kami inosente at medyo may alam na rin kami sa mga galawan. And sinuwerte kami dahil kay baby, doon na kami pinadaan sa mga diplomat at mga special na tao. So syempre naman parang feeling special tayo dyan. Noong 2019, 14 days kami nagstay sa Japan and it will be the same this time around. Kung makikita nyo, ang ganda ng weather, di ba? Nakasama ng mabuti. Paland na ang plane natin at nabidyohan ko tong cool na dagat na parang may hati siya sa gitna. And Japan property na yan ha. Siyempre, immigration muna tayo at buti na lang din, hindi kami nahirapan. So bago ang lahat, Wi-Fi is life. It's up to you if you want eSIM or pocket Wi-Fi. Unlimited na yung kinuha namin para masaya ang live. And si Chikiting, makikita nyo ang mga mata niya at namumula. Up to the last minute kasi sa Pilipinas, bago kami lumipad, tinamaan pa siya ng pink eye. Thank you sa aking cousin at nakapagbit-bit pa kami ng eye ointment for her. Now we are figuring out which train is heading towards to Osaka. So ito na yung unang terminal na makikita nyo if you are landing from Kansai International Airport, and this is located in Osaka. We are on the way to our hotel and ang saya-saya ng aking bebe sa train dahil first time niya ito. Welcome to Osaka! Konting lakaran lang, nakarating na tayo sa ating hotel which is 2 minutes walk away from Dotonbori. Husband is checking in. Nakikita niyo naman may translator pa, kaya naman walang reason para hindi kayo magkaintindihan. The elevator will stop only from 1:30 to 3 o'clock on Monday the 20th. And if you have an emergency, such as going out or returning, please use the emergency service. Hi, salamat. Nakahiga na din sa hotel. Ang mga hotel and Airbnb here in Japan is usually tight like this, but it depends kung ilang adult and kids ang ibubook nyo. Kain muna tayo habang nanonood ng TV na akala mo naman talaga naiintindihan. This is one of our favorite sushi here at Dotonbori. May aligi pang kasama, di ba? At hindi pa din siya nagbabago. So it was $20 5 years ago, but because bagsak ang yen, $13 na lang siya ngayon. My husband is leaving again para magpapalit ng yen at samahan niyo siya na maglakad-lakad around the area. Japanese are very polite. Kung makikita nyo na sobrang ambabait talaga nila. The reason bakit mahaba-haba ang lakarang ito is because nag-research ang husband ko around the area ano ang pinakamataas na palitan and itong Namba Currency Exchange ang pinaka-top at the moment. Makikita niyo naman na napakalinis ng paligid kahit na napakadaming tao dito at lagi itong pinupuntahan ng mga turista. Ang mga tao din here is very responsible with their environment.
Makikita nyo ang bike sa gilid-gilid nakapark lang, 'di ba? At walang mga lakyan dahil wala pong magnanakaw sa labas. Ang mga tao is also walking sa tamang lakaran at walang tumatawid kung saan-saan. Very safe talaga dito maglakad-lakad kahit sa gabi. And it's my turn. Tingnan nyo na, pagbalik ng asawa ko, ako naman ang gumala. Nagpapahinga muna namin si baby kasi hindi masyadong maganda ang pakiramdam niya. Pero syempre, mas elevated tayo kasi Dotonbori ako naglakad-lakad at naghanap ng perfect dinner for me. Ang saya talaga dito dahil sobrang daming choices ng food and busog na busog ang mga mata nyo. And FYI lang it was around 1 a.m. nung lumabas na ako nito. Pero kung mapapansin mo, ako lang mag-isa, diba? And I have no fear to walk around because it is very safe. Ayan na ang Wagyu barbecue na sobrang sarap for only 4,000 yen. 4,000 yen only. Pero medyo may kamahalan siya. Pero alam mo, ang sulit niya. And syempre, hindi natin kakalimutan ng pasalubong sa ating baby, Gachapon! Yun lang naman in today's video, guys. Maraming salamat sa panonood. God bless you and see you on the next video. Bye-bye!